pinsan kaya Ayan mga kalingap, si Mang Jun. Mang Jun, kamusta na po? Ito, ayos naman. Ayos naman. Alatadong ayos naman. Lagi nag-smile ay ano. Test me. Wala na po bang problema? O meron pa din? Ay, wala naman. Wala sigurado. Kasi ang tao lagi may problema yan. Di ba pare? Oo, mayroon pa rin yan. Walang problema? Wala naman. Kasi nasa magandang lagay. Ano? Sa pag-ibig, pero sa pag-ibig. Sa pag-ibig pa din. Oo. Sa pag-ibig, kamusta? Sa pag-ibig. Oo. Wala pa. Wala pa ang pag-ibig. Wala pang pag-ibig. Bakit? Hindi mo ba inisip yung ano, siyempre tatanda ka. Tatanda. O tatanda ka, wala kang kasama pang habang buhay na yung katuwang mo ba? Katuwang. O, ba't hindi mo pa naisipan maghanap ng iba? Wala pa dahil wala pa. Pag meron na yatang bahay, pag bahay na. So, ayan. Kasi pag ngayon wala pa ako na. Paano yung kunyari, may bahay ka na tapos magustuhan ka lang dahil may bahay ka. Pangit yun. May bahay tapos may Tapos magustuhan ka. Di ba? Pangit naman. Kasi ang para nakikita, material na bagay lang. Dapat yung kahit wala ka pa, at wala ka pang napupundar sa sarili mo, andyan na siya sa buhay mo. Sa buhay ko. Oo. Yun ay payong kaibigan lamang. Oo. Diba? Tama ang sinabi ko. Tama. Kasi lang yung inuupa namin, maliit lang Ay, inuupan mo maliit. Maliit lang. Nakapunta ko kasi isda kapag maliit. Kasi lang sa amin. Hindi pa ako doon nakakapunta sa... Maliit lang sa amin pa. Dun, tapat lang nung, di ba yung Shinalos, nilipat doon sa Nandun lang sa Machinilos? Doon lang, papasok lang doon. Dating tindahan nila Kuya Bal. Malapit lang doon. Malapit lang doon. Sinusurkatan lang yung papuntang simbahan doon. Pero at least kahit pa paano man, nakakaahon pa rin. Ay naman, So, anong bagay ang pinagpapasalamat mo sa mga nangyayari sa buhay mo, Kuya Jun, Mang Jun? Anong pinagpapasalamat mo sa buhay mo? Napunta ko dito. Napunta ka dito. Nagluluwa na naman si Mang Jun. Nadadala ako pag nagluluwa ka. Bakit? Bakit? Labis ng pagluwa mo, Mang Jun. Natutuwa ako. Natutuwa ka. Na napunta ako dito sa bahay nila. Bahay ni Kalinga Trap. Wow. So, ayun Kahit na. pa paano kasi hindi ako na nakapag-aral ng ayos. Hindi na nakapag-aral. Elementary lang. Elementary lang po ang tinapos niya. Anong grade na Mang Jun? Grade 3 lang ako dahil maaga akong naulila sa nanay. Paano nasabi mo magang nalula? Magkaroon ng sakit yung nanay ko. Tapos biglang nawala po. Tumor. Tumor, Magkaroon ng cancer, tumor no? sa cancer sa mattress. Tapos yung papa mo po. Ayun naman, may mga kapatid ako sa ama. 60 na yung namatay. Doon yung napunta sa kapatid ko sa ama. Kasi pa dalawang asawa lang yung nanay ko. Kaya may kapatid ako sa ama. Pito sila. Pero may kontak ka pa sa kanila. Mayroon. Bali, na lang sila. 4 na lang buwan. Sa ngayon, nasa na sila? May kapatid ako sa amay dito sa Galasgasan. Papuntang San Lorenzo. Kaso lang matanda na yung kapatid ko sa babae. So yun, kung makakapano dito ng mga kapatid sa awa, Sa ama. So ano yung masasabi mo sa kanila? Ito po, kahit mahirap, pinagsisikapan ko po dahil alam ko naman po na ang katawian nyo yun po na din kaya nyo lang po sa buhay ninyo yung sa inyo po dahil wala man po kayo may bibigyan ng tulong sa akin kasi isa rin naman po din kayong wala rin kaya ko naman po umasa sa kanila kasi marunong man ako tumayo sa sariling paa tumayo sa sariling sikap Yun. kaya po kasi maaga ako naulila. Kaya ako alam ko na yung mga experience ko sa buhay. Mga diskarte, mga experience. Diskarte sa buhay. So, ayun, Mang Jun, talagang nabibilib ako sa'yo kasi talagang pinakita mo sa akin yung katatagan mo, diskarte mo. Kasi, siyempre, bilang sabi mo, naulila ka. Ibig sabihin, pag naulila kasi, parang namuhay ka na nawala ng magulang mo. Parang sariling kayod mo na. So,
So, napakahirap yung ganong sitwasyon. Kumbaga talagang ginawa mo yung best mo para maiahon na sa kahirapan ng anak mo, di ba? May anak kasi ako. So, ilan taon na ba yung anak mo? Ano na po, 17 na yun. Sila? 17. 17, ma-18 na ano? Pero anong year na? Grade 9. Grade 9. Nag-late na yung pumasok, dapat na yung grade 11 na. Late na siya pumasok. Bakit na late? Hindi na paaral yung nanay niya, yung nandun siya. Ha? Hindi na paaral yung nanay niya. Kasi wala din pang paaral. Ay, yung asawa mo dati. Dati. Kinuha ko na lang yun, ako na lang paaral sa kanya. Simulang kinder, elementary. Tapos ginawa mo siya. Doon siya sa folder ng ate ko. Nag-aaral ng kinder, grade 1. Ako na nagpaaral ng grade 6. Ay, grade 5, grade 6. Ay, sabi ng ate ko, may anak kasi siya, 4 din ang anak niya nasa Cavite. Eh, siyempre, nayaman din ako sa bayaw ko. Eh, may isa ko lang ng anak. At malaki naman yung anak ko, kaya ko naman buhay. Kaya na. Nung maliit pa, nasa kanya, yung mga 4 na taon, 5 taon. Taga saan mo yung naging asawa mo? Nagasukat Paranaque. Nagtira ako dyan sa Sukat Paranaque. Sa Taguig, malapit sa SM ng Paranaque. SM Paranaque. Tapos napunta mo kami sa Montalban Rizal dahil daga doon yung tiyahin niya, pinsan niya at kapatid niya. Nandun yung kamag-anakan niya. So ngayon, yung maging asawa mo dun, may pamilya ng iba. Meron na 4 ang anak nun. Pero, Namatay yung isa, na 3 na lang. pero may contact siya dun. Kung Oo, mama. may contact sila. Silang dalawa. Kinakamusta ka naman? Sa kanya lang. Pero alam niya man, ako napapanood niya ako dito sa Kalinot. Papanood niya ako sa Paranaque. Nung babae. Sabi nga daw, mayaman ako dahil lupa na daw ako. Na daw katulad dati na di ba nag-extra lang ng trabaho. Opo. Kikita niya nagkaroon ako lupa. Kaya sabi nung naman ng anak ko na hindi man kayo magiging maayos ng buhay mo dahil ang papa mo nasa dyan sa Kalinga. Sabi niya, hindi siya nag-aalala sa akin. At napapaaral ko man ang alisis ng anak ko. So may tanong pala ako, di ba, naka-ano ka na doon sa may Chris na may scene ka doon. So ano yung naging reaction mo? Ano yung na-experience mo doon? Ano lang ako, yung pong sa Chris, acting ko lang yun. Pero gusto ko lang kasi din makasama sa Chris. Like, Miss Chris? salamat po ako sa Miss Chris. Dahil kahit pa paano, isinama ako doon ni Kuya Rod. Isinama ko. Kaya po ako nagpapasalamat doon. So, Hindi ko talaga alam na ako makakasama doon. Biglaan. Biglaan. So, Isinama lang ako. alam ba Mang John, maraming natuwa po sa iyo. Maraming natuwa sa ano, yung parang po, siyempre, ulitan, good vibes. Kasi hindi naman natin kailangan lagi na seryoso. Dapat kailangan may pagpatawa din. So, ito Mang John, ano po yung mga bagay na natutunan mo sa buhay mo na pwede mong ibahagi sa mga manonood natin? Ako po, di ako nawala ng pag-asa eh. Lagi lang po ang kumakapit sa Panginoon. Wow. Yung nagbigay sa akin ng kalakasan ko na nagpakatatag ako sa sarili ko na kasi hindi ako nawala ng pag-asa dahil kung mawawala ng pag-asa hinaan ako baka ngayon papakamatay ako hindi ko inisip ko yun kasi masakit mo mawala ng magulang kasi bata pa ako noong 12 anyos minsan naiinggit ako sa mga magulang sila may mga magulang. Pero yung nanay ko man, yung bago siya man namatay, nagpaalam man siya na parang hindi niya makayanan ng tumor niya sa kanyang dinadala. Matagal din siya nagtiis na dala-dala niya yung sakit. Kasi malalay na yung sakit niya nung hindi na pili operahan dahil malaki na yung mumukil niya. Kaya sa Cavite yung namatay dahil dun sa asawa ng ate ko. Ang tatay ko dito po, dito sa dahil. Kasi yung mga kapatid ko sa ama nandito po. So, ang binahagi mo para saan? Magpakatatag po sa buhay. At saka- Huwag mawawala ng pag-asa. Kay Lord ka kumapit. Kay Lord. Lagi mo lang papasok sa puso mo, nandiyan si Lord. Wow. Lagi lang Amen. manalangin tayo pagdatasal. Kaya, nagpasalamat ko nga minsan bago ako matulog na, Lord, salamat po sa mga binibigay mo sa akin. Kalakasan, wala akong sakit. Wala akong minsan. Oo, natural na may sakit ang ulo. Okay lang. Pero hindi ako binibigyan ng may sakit ka talang malala ba? Malala ba? Na malala.
yun ang pinapasalamat ko. Tapos hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Kaya ako malaking bagay kasi po nagpapasalamat dahil natakbo ko ang kanina kay Wow. Kuya. Doon po ako nagpapasalamat. Ito ba Mang Jun, tanong lang po. Naranasan mo na ba na yung magkaroon ka ng mabigat na problema? Ang mabigat sa aking problema noon talaga, kung nawalan akong magulang, wala sa akin ang papaaral, ang tiyahin ko wala ding pera, isang kahit isang pagkabil, nagaligman ng kamarinis ng tiyahin ko, kapatid ng nanay ko, taga sa pupot. Hindi ka magkatrabaho, wala kang kakainin. Naranasan ko po yun. Pero nung time na yun, naranasan mo yung grabing bigat ng problema. Ano yung pumasok sa isip at sa puso mo para malampasan yung ganung bagay na yun? Naisip ko lang sarili ko na kaya ko. Hindi ko nagbibitaw sa sarili ko. Kaya inalampasan ko na lang kung anong pagsubok ko. Oh. Kaya sabi ng ate ko na siya mag-asawa din. Ay, hindi mo kami, lagi ako nakasiksik sa kapatid kong babae. Kaya ako napunta ko sa tiyahin ko. Lagi lang kung hindi nawawalan ng pag-asa. Sinasabi ng kapatid ko na huwag kang mawawalan ng pag-asa. At wala na tayong magulang. Kaya natin lahat yung malalampasan. Dadala ko sa luha mo. Ang grabe. Pero nga ako naman yun. Ate kong laging kung natutuunan ng pansin yung ate ko si Ate Cynthia na huwag daw mawala ng pag-asa. Sino-sino magtutulungan kundi ka nilang magkakapatid. So, ayun Mang Jun, payo ko lang sa iyo. Labanan mo lang yun. Lahat ng pagsubok, kaya natin yan. God is good all the time. Ay, salamat Kuya Benicio. Talagang si Lord ang gagawa Oo nga. ng magandang way para sa iyo, ano. Sabi nga diyan, kung 'di ba, ang tao kapag nakakaranas ng problema, iba yung iniisip nila, iba yung ginagawa nila para maano sa problema. Dapat kapag may problema ka, o kahit wala kang problema, dapat laging idulog sa ating Panginoon. Ano? Dasal ka, hintay-hintin. Pag ako matulog, Yeah. dadasal ako. Grabe, marami ako natutunan sa iyo, Mang Jun. The best ka talaga, Mang Jun. Ang natutunan ko sa iyo, unang-una, yung salitang kay Lord ka kumapit. Ay, isa ba ganap na akong Christian eh. Dahil Christian na, ano na ako ng Christian. Kaya hindi ako lagi ako nagsisimula. Okay. Lagi ako tinutunan sa Thank you, Mang Jun. Ano pong masasabi niyo kay Kalinga Prab? Salamat po Kuya Rab. Malaking tulong po na nakapasok ako dito sa inyo, sa bahay niyo. At malaking tulong po yung tulungan niyo po ako at nabilihan niyo po lupa. At salamat po na ipinasok niyo ako sa mga lapting kay Chris. Kaya malaking bagay po na itutulong niyo sa akin. At pagsisipagan ko pa kung mabuti ang mga trabaho kung gagampanan ko po dito sa inyo. At papakubutihin ko po lahat. Wow. Kaya salamat Kuya Rab na napunta ko sa inyo. Dahil sa inyo, gumandan din ang buhay ko po. Salamat. Wow. Thank you po. Kapar tayo, Mang Jun. The best ka, Mang Jun, the best.